Sa gitna ng mga usapin at kontrobersiya, tila hindi pinapansin ni Pangulong Kuting Jr. ang Vice-Presidente na si Inday Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng mga pagkakataon kung saan pinili ng Pangulo na hindi isama ang Vice-Presidente sa mga mahalagang pulong at desisyon. Marami ang nagtatanong kung ano ang dahilan sa likod ng tila malamig na pakikitungo ng Pangulo sa kanyang pangalawang Pangulo. Sa kabila ng mga inaasang bakasyon at pag-alis ng bansa ni Pangulong Kuting, marami ang nagulat na hindi niya ipinapasa ang pamumuno kay Vice Presidente Inday. Sa halip ito ipinagkakatiwala sa ibang mga opisyal. Isang halimbawa nito ay noong huling pag-alis ng Pangulo patungong Japan, kung saan ipinasa ang responsibilidad sa Executive Secretary imbis na sa Vice Presidente. Dahil dito lalo lumalalim ang mga espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon sa politika. Patuloy ang pag-aabang ng publiko sa magiging tugon ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa isyong ito. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang kaniyang kampo, ngunit hindi maikakailang mga tanong ng mamamayan ukol sa kanilang dinamika bilang mga pinakamatataas na lider ng bansa. Abangan ang mga susunod na kabanata sa makulay na politika ng Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Make my departure statement for the trip that I am embarking upon today. At the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muizzuddin Waduhala, I will embark on a journey to Brunei Darussalam for a state visit. It's my first state visit to Brunei Darussalam, and it is part of my traditional tour of fellow ASEAN member states since I assumed the Philippine presidency 2 years ago. Brunei and the Philippines have enjoyed historically warm relations based on mutual respect and trust and confidence. Brunei has continuously been a reliable partner of the Philippines, and our countries have enjoyed extremely friendly relations since we established relations 40 years ago. Sa aking biyahe patungong Brunei, babaunin ko ang aking tungkulin at pangako na lalo pang palakasin at ang ating pagkakaibigan at pagtutulungan ng ating bansa sa ibang bansa kagaya ng Brunei Darussalam. And as soon as I arrive at Bandar Seri Begawan, I will be meeting with His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah to review the progress of our bilateral cooperation, explore new mutually beneficial partnerships and collaborations aimed at achieving prosperity. We must now deepen the bonds of friendship between our two countries. We expect to conclude several agreements ranging from security to tourism and agriculture. Brunei has always been an important partner when it comes to defense cooperation with the Philippines. So during my trip, I will discuss with His Majesty ways for further cooperation with Brunei in ensuring the defense of our countries and of our region. As mentioned in my State of the Nation address last year, tourism continues to be an important economic engine of our growth, employing at least 5 million of our kababayans. During this trip to Brunei, we will sign the Philippines-Brunei Darussalam MOU on tourism cooperation. And through this MOU, we hope to entice and attract Bruneian tourists to explore the Philippines. Brunei, despite having a relatively small population, it is the quality of tourists and not the quantity that counts. These are also among the key priorities born from the successful convening of the third Philippines-Brunei Joint Commission for Bilateral Cooperation, which was held last August. I am confident that our partnership with Brunei in these important sectors will further bolster our political, economic, and people-to-people ties. Tomorrow, I will engage the business communities in the Sultanate and highlight the Philippines as one of the fastest growing economies of Asia, best as a good choice for investments. I look forward to securing investments that will generate more jobs, contribute to poverty alleviation, and accelerate the economic transformation of our country.
From there, I will proceed to Singapore, and I will deliver the keynote address for this year's Shangri-La Dialogue. The Shangri-La Dialogue is a very important dialogue because it is a dialogue about security and defense concerns amongst several foreign ministers, defense ministers, and I think that it is extremely timely that I attend and put forward and articulate the Philippines' perspective and outlook on defense and diplomacy, while we continue to highlight the Philippines' commitment to a rules-based international order and constructive multilateralism amidst the current geopolitical challenges that we face in our region. My visit to Singapore is part of a series of high-level exchanges between Philippines and Singapore, which began at the start of the year. This year, the Philippines and Singapore are celebrating 55 years of diplomatic relations. And my visit is timely, as I will also take the opportunity to invite the new Singaporean President and Prime Minister to visit the Philippines as a testament to our strengthening bonds. This is also very useful as they have just changed the leadership. The leadership has just shifted earlier this month, and it will be very, very good to begin immediately to start to strengthen our relations with the new leaders of Singapore. Hangad ko po na sa aking pag-uwi dito ay may hatid kaming pasalubong na magandang balita mula sa aming pagbisita sa Brunei at sa Singapore. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.
Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang pangyayari na kung saan ang ating presidente, mga cabinet members, ang Speaker of the House at 10 o more than 100 na kongresista may ginawa sa isang lugar na gumastos ng millions of pesos na kakaunti lang ang nakinabang. Nakakalula ang paggastos nila ng pera ng taong bayan. Okay, panoorin natin dito ang short video na ito, then magbigay ako ng reaction. Unang-una, nakikita po ng lahat ng Tawi-Tawi, the whole of government ay nandito. Si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., yung kabinete niya, at almost 100 members of the 19th Congress ay present. Miskin naka-adjourn tayo ng CNADA para makita natin ang magandang implementasyon ng itong programa ng lahat ng departamento at ahensya. Kaya naging saksi po kami dito sa magandang sinasabing implementasyon ng legislation. Speaker, bakit po rito sa Tawi-Tawi? Meron po bang significance? Bakit po dito ginawa sa Tawi-Tawi ang BPSF? Hindi lang Batanes hanggang Holo, hanggang Tawi-Tawi. Ibig sabihin, yung buong Pilipinas ay makocover dito sa itong programa na to. Walang maiiwan na probinsya o Pilipino. Sir, ngayon ba yung mga ganito yung mga makikita natin sa inyo? Ito ba yung mga pagkakabalaan ng mga programa? Opo, lahat po kasi ngayon po may mga 40 na ahensya, departamento, and over 200 programs and projects, initiatives are being downloaded and implemented itong araw na to at bukas. At hanggang, hindi lang dito sa hanggang Turtle Islands, the southernmost islands in the Philippines. Bilang state of calamity, nananatili pa rin under state of calamity. Yung BARM. well, bukod pa riyan, it is just the overall program of the Baong Philippines Servicio Fair. Pero dahil may status na ganun, malaking tulong at malaking bagay dito. Kasi unprecedented. Ngayon po nangyari to na dumating yung presidente, yung sinasabing whole of government approach. Lahat ng ayuda, lahat ng tulong. Mamayang konti, magda-download kami ng almost 250,000 kilos of bigas. Kaya mararamdam talaga ng Tawi-Tawi ang gobyerno ngayon. So, yan po ang nangyaring bagong Pilipinas Serbisyo Caravan sa Tawi-Tawi. In fairness, okay naman at nabisiti nila ang Tawi-Tawi. Yun ang pinakadulo ng Pilipinas sa South. Ako, it is my dream. Bakit kasama sa bucket list ko na mamasyal sa Tawi-Tawi dahil napakaganda daw ang Tawi-Tawi. At saka hindi na siya magulo. Wala nang abusayap, wala nang mga terorista. At salamat, panahon ni Tatay Digong, tinutukan niya yan, yung Tawi-Tawi na yan. So, malaki ang gastos. Hindi siya, it's not worth it sa serbisyo na naibigay. Kasi, bagong Pilipinas serbisyo. Anong serbisyong dinala ng whole of government na tinatawag? Ang serbisyo lang yung mga ganyan, kasi galing din ako sa gobyerno. Nung kapanahonan namin, yung iba't ibang administrasyon, ginagawa yan. Government on wheels, ano pa dyan. Basta lahat ng administrasyon ginagawa. Dinadala ang inilalapit ang gobyerno sa mamamayan. So, anong serbisyo? Nako, pinaka-basic, medical, dental, pagbibigay ng birth certificate, marriage certificate, marriage contract, yung Philippine Statistics Authority, nandiyan mga local clearances, anti-rabies program, nandiyan din yung OFW concerns, yung one-stop shop, mga basic government services na magagawa lang ng isang araw kasi isang araw lang yan eh. Kaya lang, grabe, ang tindi ng gastos ng gobyerno. Bakit? Nandyan ang presidente. Pag nandyan ang presidente,
Sasama ang Presidential Security Group, pati pa ang mga puwersa, mga military police commanders nandyan din, mga military AFP units in the area, imomobilize kasi presidente. Naranasan ko yan, basta magbisita ang presidente, grabing gastos ng AFP, ng military unit na nandyan. Okay, so hindi lang presidente, nandyan din ang lahat na cabinet secretaries. So kung nandyan ang cabinet secretary, magdadala rin siya ng kanyang YOSEC or ASEC plus mga alalay. And then, nandyan si Speaker Martin Romualdez na nabigla ako nung binanggit niya na more than 100 na mga congressmen nandyan din. Kahit daw naka-break sila, medyo patunay daw na service-oriented ang mga congressman. Ang tanong, yung delivery of basic services, trabaho pa ng Speaker of the House? Trabaho ba ng mga congressmen? Bakit nandyan sila? Okay lang sana kung sarili nilang pera ang ginastos. Kailang, magkano ang pamasahe lang galing sila sa karamihan, galing Manila. Round trip. Baka pinakamababa, 10,000 pesos ang round trip. 100 congressmen plus mga staff nila, presidente. Sa pamasahe lang dyan baka mababa, estimate ko lang ito, mababa yung 5, 10 million, pamasahe lang yan, yung lahat ng yung whole of government na dinala doon, plus pagkain pa. And then, yun na, dito, okay lang sana ito kung talagang sincere ba na pag-serve. I'm sorry, personal opinion ko lang ito observation ko lang. Kanya-kanya tayong pananaw. Wala akong makitang sincerity sa mga sinasabi ni Speaker Martin Romualdez kung nagsasalita. Kikita ko yung motibo, there is an inner motive at wala akong makitang sinseridad. Ano yung motive? Yun na, yung presidential o prime minister ambition. Gustong-gusto niyang mangulo sa bansa. Kaya, may binanggit niyang card. Sabi ng media, sir, magbibigay ko ba kayo ng card? Yes, may card tayo. Kaya mag-download tayo ng 250,000 kilos of rice. Ang card po, ibig sabihin, cash assistance and rice distribution. Programa ni Speaker Martin Romualdez po yan. Nagbibigay ng bigas, nagbibigay ng ayuda, pera. Ang tanong, ulitin na natin ang tanong, trabaho ba ng Speaker of the House na magbigay ng ganyang ayuda? Hindi naman bakit niya ginagawa? Okay lang sana kung sarili niyang pera ginagastos. Pera natin yan Kaya, mabuti pa, lalong napapasama itong ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Dahil klarong-klaro ang kanyang political intention sa lahat niyang ginagawang ito na poros photo ops, pa-interview, lahat ng ginagawa niya. Sabi nga ni Professor Malotikia, halos araw-araw na lang nag-press release ang Office of the Speaker of the House, pa-interview sa media, para lang magkaroon siya ng awareness, malaman ng taong bayan anong ginagawa niya. Anong resulta? Sa mga presidential surveys, hindi siya makakuha ng 1% man lang. Balik tayo sa gastos. Ulitin ko presidente, nandyan. Then, dala ang mga AFP, PNP commanders. Gabinete, nandyan lahat. Plus mga YOSEC pa niya, ito, estimate ko lang ito isang araw na gastos niya, baka abot ng 100 million
estimate ko lang ito. Ano ang serbisyong naibigay? Ulitin ko. Government and wheels, ang tawag namin yan. Ano yung mga basic services lang? Kailangan pa bang gastusan mo ng millions of pesos na local clearances, makakuha naman sila sa tawi-tawi. Yun lang siguro, PSA, yung kung walang opisina ng Philippine Statistics Authority sa Tawi-Tawi, magbiyay pa sila papuntang Zamboanga. Di kaysa yung gastusan mo ng 100 million, maglagay ka na lang ng satellite office ng PSA dyan sa Tawi-Tawi. Ano pa? OFW, ganun din. Maglagay ng satellite office ng Dole para may one-stop shop. So, maganda yung ginawa nila na serbisyo. Kailang sobrang laki ng gastos. Dahil lahat na lang ng mga big shots sa gobyerno nandyan na. Tapos ang dami pang congressmen o congresswoman na nandyan na I'm sorry, parang paepal, pakitang pampapogi lang ang ginawa na pera na. Ano pa yung sinabi niya na walang maiiwan, pati daw Turtle Islands. Hindi ko pa napuntahan, naririnig ko lang Turtle. Pupuntahan pa rin niya, Turtle Islands. Pinuntahan niya ang Pag-asa Islands. Na, again, ang presidente, ang commander-in-chief, hindi pa nakapunta sa Pag-asa Islands, inunahan na siya ng Speaker of the House. Turtle Islands, walang maiiwan, ayuda, tulong, mararamdaman ng tawi-tawi. Well, tama na. Kailang one day na tulong lang yan. Gayahin niyo si Tatay Digong. Magulo ang tawi-tawi noon. Bago pa umupo si Tatay Digong, maraming mga abusayap, terorista. Kaya walang turismo. Anong serbisyo ni Tatay Digong? Yung security ang inuna niya. Binuhusan niya na yan ng isang infantry division. Yung area na yan. Binuhusan niya ng Army Infantry Division, then Marine Brigade. Binuhusan niya ng security. Wala ang problema ng terorismo, abusayap sa Sulu Tawi-Tawi. Ngayon, wala na, dumadami na ang turismo, kaya ako gusto kong magbisita dyan. Yung mga ganun, yung pang matagalan na tulong, hindi yung one day. Bigas, magkano ang bigas na binibigay? 5 kilos of rice lang. Yung cash assistance, 1,000 pesos lang. Ganun lang ba mga mabababaw kung ulan pa, mga ambon-ambon lang. Kung magbigay kayo ng tulong, yung pangmatagalan na tulong, kagaya ng ginawa ni PRRD, yung ginawa ng yung caravan na yan, wala, hindi ako bilib. Kaya pera ng